the identity of our sellers and maintain records sufficient to establish traceability of materials purchased in order to assist law enforcement authorities in cases involving, yun nga po, stolen property po or materials po. So, nasa part po siya ng junk shop for the record keeping requirements po. Okay, Mr. Yes, Councilor Raul Bacay is recognized. Madam Chair, matanong ka lang, Engineer, itong requirements ba, ano yung pagkakaiba ngayon, yung requirements na kinukuha nila pag kuha ng business permit sa itong ginagawa nating ordinance ngayon? Ano yung mga naidagdag sa mga requirements para masigurado natin na malaman din yung ating mga nagbi-business ng junk shop? Ano yung mga naidagdag dun sa dati nilang kinukuhang permit, Engineer? Yung mga, mas maganda po sir na nakalagay po dito sa proposed ordinance, importante po dapat may record or logbook po sila. Kasi po doon, ma-identify po natin kung mag-a-apply po ba sila ng ECC or CNC. So doon na po natin ma-identify yung additional requirements na a-applyan po nila sa DNR. So, doon po sa threshold po ng DNR, dito po sa revised guidelines for coverage screening and standard requirements under the Philippine EIS system o yung EMB Memo Circular 005 ng July 2014 po. Doon po sa part ng 3.89, recycling facility for paper, plastic, and other non-hazardous materials po. Mag-a-apply po sila ng ECC kapag po ang kanilang nakokolektang junk materials ay umaabot po ng 15,000 to 50,000 metric ton per year. So, kapag less than 15,000 naman po siya, certificate of non-coverage naman po siya. Hello, Engineer. Sa business permit ng ating mga nagbi-business, gusto ko lang i-clarify para maliwanagan din nila. Actually, may mga permit ng mga ito. Ano pa yung mga naidagdag na requirements nila na pagkuha ng permit? Sir, yung mga... Ano pa yung mga requirements na naidagdag? Dito po sa may section 5 po sa permitting and infrastructure, nakalagay po dito yung sa valid business permit issued by the city government. Nandyan po yung barangay clearance, a barangay resolution signifying no objection to the business operation. Magkakaroon din po ng environmental management plan duly submitted to the City Environment and Natural Resources Office. And also po, ito po yung isang importante po, yung certification and endorsement by the City Enro. And also po yung zoning ordinance po. And also po yung sanitary permit and fire clearance po. So dito po kung mapapansin po natin, yung environmental management plan is napaka-importante po. Kasi doon po, iproproject natin, for example, nagkaroon po ng, yung iba po kasi, yung nabili po nilang mga plastics is may nayahalong used oil. Ano po yung possible na pwede po nilang gawin? Yun po yung mga isang example po. Matanong ko sa mga owners ng junk shop po natin. Actually, itong mga owners ng junk shop natin, siyempre, una, nakakatulong sila sa atin kasi imbis na may lagay sa dump site yung mga basura, at least yung mga pwedeng may binta, may separate, may binta sa kanila. Ibig sabihin, malilisin yung ating mga basura. Tama ba, Engineer? Ang matanong ko lang dun sa mga nagbi-business ng junk shop, kapag nagre-renew kayo, alam ba kasi mayroon na kayong permit, magre-renew kayo, matanong ko kung ano pa yung mga kulang na itong ginagawa nating ordinansa ngayon na pwedeng na may dadagdag sa mga requirements. Yung ano yung mga kulang. Kasi siyempre mahirap naman na siyempre engineer na pahirapan natin sa pagkuha ng mga requirements itong mga junk shop owner po natin. Gumagawa tayo ng ordinansa para matulungan natin ang mga ito kasi sabi ko nga nakakatulong sila sa atin dito. Matanong ko sa ating mga business owner.
Hello po, good morning. Para sa akin po, yung pag-permit namin, sa akin, sa ngayon, okay naman kasi, kumaga, may guidelines naman pong binibigay sa permitting. And then, ang sinasabi po kasi ni engineer na dapat na parang maidalagdag dito pag nag-renew kami, yung doon sa CNC. Pero po ako, matagal na po akong nag-apply sa DENR ng CNC. Kaya mayroon na po ako nun. Since 2012 pa po. Di ko lang po alam sa ibang junk shop kung mayroon po sila. Para malaman natin. Ay, Sir Bernard. Ayan, kay Sir Bernard kung ano yung mga naidagdag doon sa mga requirements sa mga pay permit, Sir Bernard. Thank you, Your Honor po. Sa ngayon po kasi wala pa tong ordinansa. So wala pang certification na hinahanap ang PPLO regarding po sa renewal ng kanilang permit. Since ito ngayon, kung maaprubahan, we will include a certification endorsement by the SINDRO doon sa Citizen Charter. Kasi i-re-engineer na naman po namin yung Citizen Charter. As a Citizen Charter po, doon po nakapaloob yung mga requirements na kinakailangan ng isang business owner para mag-permit. So, ang query lang ho siguro dito or clarification, magiging pre-requirements po kasi ilalagay namin ang pre-requirements before na mag-permit o makapag-renew ang junk shop, kailangan niya ng certification coming from the SENRO. So with this po, dito sa Article 4, itong operation standards, records keeping po. So ito po ba ay batayan ng SENRO ng pagbibigay nila ng certification? So kung ito yung batayan nila, ito yung parameters ng SENRO, not only doon sa tinatawag nating environmental management plan. So gaano ba ito kabilis gawin ng mga business owner? Na-mention nyo kanina na nakakatulong po sila. Ngayon, wag natin silang pahirapan masyado doon sa mga requirements. As the ARTA completion po, ang sabi ng ARTA, we have to streamline the requirements in the issuance of certification, permit, authorization, clearances. So we have to streamline our procedures. Now, magkakaroon po ng panibagong citizen charter si SENRO. They have to reflect doon sa kanila citizen charter after na magawa po ito, na ito yung mga kailangan ng mga junk shop owner o ito yung mga kailangan ng mga business owner na kinakailangan nilang magkaroon ng certification from SENRO. So, doon po titignan. So, kung ano po yung kailangan lang na mabilis na gawin ng mga business owner na kailangan ng SENRO certification. Or kahit to saan hong opisina na sila ay part ng frontline services, kailangan mayroon kang citizen charter. You have to reflect ito po siya. So ngayon po, ang tanong, gaano ho kabilis gawin itong mga ito? Kasi ang dami ho. Anong parameters na gagawin ng SENRO? So kailangan ba nila itong lahat sa section 5? So ito pong barangay resolution signifying no objection to the business operation. So itong zoning clearance, ito po ba ay titignan din ng SENRO before sila magbibigay ng certification? So kung ito, titignan po nila kung gaano kabilis. Kasi kung sa pag-permit nila po is January 1 to 20 sa renewal, kaya ba nilang makuha ito para hindi sila mapinalty? Kaya ba ng isang buwan lang po nila ito? So, siyempre, bago sa mga junk shop owner natin ito lahat, ang dami ko namang i-prepare lahat nito. Ano pa ba ang mga ito? Although,
the aim of the ordinance ay maganda. Pero balansein natin, saan ba yung win-win solution po dito? So, that's my query po, kung paano natin sila, kung paano balansein ito on the part of the city government and on the part of the owner, business owner. Thank you po. Hello. Thank you. Yun nga, Sir Bernard, kaya tinatanong ko paano natin matulungan na mas mapabilis, kasi madadagdagan yung requirements nila sa pagkuha ng permit. Sana tama yung sinabi mo na gawa tayo ng win-win solution kung paano mas mapabilis. Maganda itong ordinansa, pero siyempre, paano natin mapaliit, mapakakunti yung requirements, mapadali ng paglakad ng ating mga junk shop owner. Yun lang yung gusto kong i-con dito. Thank you. Nasa public hearing po tayo, public hearing ito. Para sa akin lang kasi, pag nasa public hearing na tayo, mas gusto ko marinig yung side ng mga stakeholders, yung mga apektado na personalities dito, yung mga negosyante. Ang tanong ko po sa inyo, mga madam, nabasa nyo na ba maigi yung proposed ordinance? O ngayon nyo lang mabasa? Kasi mukhang mahaba. Baka naman kailangan nyo ang time para basahin at intindihin, para masabi nyo yung... Sabihin nyo lang kasi, public hearing ito eh. Ano ba yung impression nyo dyan sa ordinansa na yan? Mahirap bang i-comply? Magkano ba magagastos sa pag-comply sa mga requirements na nakalagay dyan? Natin ko yun yung primary ko ng public hearing. Yung malaman natin yung mga sentimento ng mga apektadong mga individual o organizations man yan. Kasi doon manggagaling mamaya yung parang resulta na gagawin ng sanggunian eh. Para may consider naman yung kanilang interest. Hindi lang yung interest ng okay, maganda naman yung hangarin ng LGU, malinis, gano'n. Pero paano naman yung side ng mga apektadong mga tao? Yun lang po. Para sa akin lang, kung kailangan nilang basahin mabuti yan, ikonsulta muna nila sa mga nakakaintindi. Ako, pabor ako doon. Para pagdating, halimbawa, kung mayroon pa tayong other hearings, masasabi na nila yung saloobin nila. Kasi sila yung investor eh. Baka mamaya, hindi nila kayang i-comply. Sarado ang negosyo nila. Dead end tayo. Ganun lang po. Okay, any comment po for sa junk shop owners? Yes. Thank you, Madam. Yes, Councilor Magandang Dalavillo. umaga po sa ating lahat. Bilang isang nagmamayari din ng junk shop, actually kami, yung sinasabi nila na large-scale junk shop kami, hindi po. Kami po yung nasa first hand. Mayroon pa pong mas malaki sa amin na mga junk shop. Pangatlo, third hand na po yung kung kami. May pupunta. So, meron pa pong mas malaki. So, dapat sila po yung mas malaki sa amin na kasi pare-parehas kami nung mga pinagdadalhan ng mga yan eh. Iisa yung mga pinagbabagsakan namin. Ibig sabihin, kami dito lang sa baba. So, dapat sila yung i-require dito sa mga sinasabi dito na may CNC, sinasabi dito may EMP. Dati EMB po ito, yung Environmental Management Bureau. Kami naman ho, sa totoo lang, hindi lang po yan ang basura natin sa dump site kung hindi po nasisegregate ng nandito sa baba. Napakahirap po talaga ng hanap buhay ng isang junk shop na mamasura. No ho? So, siguro doon sa permit naman, parang tama naman na lang po siguro yung mag-renew ng permit.
Pero yung sa zoning naman po, dapat yun lang, medyo mas mahigpit lang po sila kasi alam naman po natin na pagaling po yan sa mga nagdadala sa amin. Siyempre, pagdating sa amin, ako okay kasi medyo maluwag yung area ko. Medyo marami akong paglalagyan. Pero sa kanila, kasi yung mga yan, mostly nagre-renta po yan sila dito ng mga pwesto eh. Maliit lang po yung kanilang mga area. So, hindi maiwasan na nagkakanda buhol-buhol yung kanilang mga items. Pero yun siguro, usapan naman sila na ayusin lang po yung laman. Pwede naman po yun siguro. Kasi talagang napakahirap po yung buhay ng isang basurera. Alam nyo naman po, yung lahat mabaho, nandun po sa amin. So, pero hindi po namin inaano yung, kasi marangal naman po na trabaho po yan. So, tama po yun yung sabi po ni Councilor Radok na wag po natin pahirapan yung ating mga katulad nila, katulad ko. Pare-parehas po kami ng hanap buhay. Maswerte lang po kung meron kaming mabili. Minsan malayo na yung pinanggagalingan ng aming mga kalakal. Kasi marami na rin po mga pumapasok dito, mga dayo. Yung mga taga-ibang mga bayan, pumapasok na rin po sila dito. So kasino na lang po yung basura namin, nandito na lang talaga galing sa Alaminos. Ang dami pa po namin. No ba? So yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you. Sa mga bisita po natin, meron pa po? Any comment po? Dito rin po sa ano natin, dito po sa section 9 sa penalties, kailangan din natin pag-usapan po ito. Kasi once ng ordinance po, may papatupad na po ito. Medyo maghihigpit na po tayo para at least alam po natin kung may mga concern po kayo dito sa penalties. Sa penalties. Aware ba kayo dito sa mga penalties po natin or meron kayong hindi gusto or yung sa penalties sapat po ba para po sa inyo? Kay Madam Dalia, mayroon po ba kayong... Ikaw yung... Madam Chair. Siguro, ito lahat naman meron naman kami. Meron man kaming mga fire extinguisher. Ewan ko lang po. Meron kayo? Meron kayong mga fire extinguisher. So, meron naman. Okay, Councilor Marion Fontelera is recognized. Thank you, Madam Chair. Matanong ko na lang din po sa mga junk shop owners. On the sanitation side, paano nyo po na-handle yung mga hazardous na products or waste habang wala pa tong ordinansa? Ano pong based on experience nyo? Ano po yung ginagawa nyo? How to handle yung hazardous waste? Councilor. Sige po. Okay, Councilor Darius Pag recognized. sa hazardous naman po, kasi mostly ang binibili lang naman namin is karton, plastic, bote, bakal. Yun lang naman po yung mga items na talagang nabibili. Pag hazardous kasi, like what? Ano yun? Yung mga mantika, oil? Wala ho po kami nabibili ng ganun. Kasi si Ma'am Batalier, meron po siyang permit. Siya po yung bumibili nung ganun. Use oils. Na yung mga used oil. Bali po, noon po namimili talaga ako noon ng used oil. Kaya lang nag-stop nga po ako noon dahil nung pandemic, nag-stop ako noon. Pero ngayon, ko po ulit na kasi sinasabi ko yun kay Sir Kapitlin na sabi ko, Sir, nag-stop ako nung pamimili ng oil noon. Ngayon, ko ulit, nagsasabi ako na, sabi ko, kailangan natin
kailangan natin ng isa dito sa atin na may mamili nun. Kasi sir, nakikita ko po kasi ang magiging benefit nun sa atin. Kasi 'di ba, usos dito sa atin yung baha. Bawal na bawal tayo magtapo ng oil, kahit anong oil, sa lupa. Kasi hindi siya natutuyo. Nagko-cause siya ng yun nga, nagbabara sa drainage. Ngayon, ang sa akin po nun, ang binibili ko po siya, automatic po yun. Hindi ko siya pinapatagal. Parang pag makasampu lang siya ng dispose ka agad. Kasi yun nga po. Pero, use oil, cooking oil lang po yun. Hindi po siya ganon kadelikado sa tao. Kasi, kumaga, galing po yun sa food. Kumaga, delikado lang siya once na matapon. Pero, kumaga, para sa akin naman po, iniingatan ko naman siya. Kaya, nakalata siya, nakasealed siya ng yung garbage plastic para po hindi siya matapon. Ngayon, kasi sa akin, kaya gusto ko talaga yun na mamili pa rin ng used oil. Kasi kahit ako sa bahay, nagagawa ko po yun eh. Kaya yun nga po na ikukwento ko kay engineer, na sabi ko, yun eh, isa talaga yun sa atin na dapat mabigyan din yun ng focus or attention sa mga kabahayan na pwede naman tayong hindi magtapo ng cooking oil eh. Kasi ako nagagawa ko mismo yun. Once na nagprito ako, yung parang pinakalas na tuyo, di ba maitim na po siya, sinasala ko talaga siya, hindi ko siya tinatapon. Once na naka 18 liters po ako, pwede ko siyang maibenta ng 250 per lata. Nagagawa ko po yun. Kaya kung nagagawa ko po, siguro magagawa din ng iba. Thank you, ma'am, sa observation and yung pag-aano nyo. Kumbaga, initiative nyo for that. And brought out ko kasi yung hazardous waste nandito sa ordinansa natin. Importante talaga po nating i-handle ng maayos. Kasi it may be na hindi sa inyo as the business owners, nasabi nyo nga po, madalas ang pagbabaha dito sa atin, yung magiging contaminated yung ating waterway and mag-cause ng any sakit sa ating mga nasasakupan, lalong-lalo na sa part po ng inyong area. And part of it, kailangan yung kumuha ng sanitary permit. So, kailangan din po talagang maging malinis, maayos, yung containment area, yung how to handle yung hazardous waste, gaya ng ginagawa sa sanitary landfill natin. Kasi, na-brought out ko din yun, kasi kapag wala po kayo na-handle na hazardous waste, yung may contact naman po ang ating Senro, na sila pwedeng kumuha to handle the hazardous waste. Importante lang din talaga yung sanitary part and sanitation kasi meron na po tayong sanitation code ng Alaminos. So that's all, Madam Chair. Thank you. Thank you. Sir Capitle, you have something to say? Yes, Madam Chair. Dito po sa penalties, pwede po ba, suggestion ko po kasi we have to visit po yung ordinance regarding the use of plastics. Meron po siya kasi din part ng violation. Pwede po ba nating i-adapt in that third offense? Yun na po yung ilalagay po natin dito sa ordinance o sa penalties. Kasi ang nakalagay po dito doon, kung hindi ako nagkakamali, is yung third offense is may fine pa siya and 1 year suspension of the mayor's permit. So hindi po siya makakapag-operate within 1 year. So, yun yung pong kwan ng plastics. Can we adapt dito para iisa na lang mo dito? So, sa second offense, tanggalin na lang natin yung mga suspension po dito. Ilagay na lang natin ho sa third offense, lahat-lahat ho siya. Pag hindi ho siya, yun po yung suggestion ko para uniform na lang po siguro, engineer kung mamarapatin. My suggestion. Okay. Madam Chair, may I be recognized? Okay. For clarification lang po, sir. Dito sa no safety officer, may fine po siya na first offense 2,000, 3,000, and then 5,000. Ilan po ba ang dapat maging empleyado ng isang junk shop para magkaroon po ng isang safety officer? Sino? Engineer?
Hello po. Pagdating naman po sa safety officer, mas maganda po sana na sa isang establishment, mayroon pong isang nakapag-training ng safety officer. So, ang alam ko po, kung di pa ako nagkakamali, ang training po na yan ay 40 hours. Sa DOLE po, ay sa online meron din naman po ito. Pero pwede rin naman pong makipag-coordinate po sa DOLE. Any comment pa po? Ma'am Sir Chair, Deputy yung Scrutineers. ang tanong po kasi, ilang staff sa isang junk shop para magkaroon siya ng safety officer. Kung dalawa lang ho sila, 3. Yun po yung tanong ata ni Madam Counsel. Empleyado ng isang establishments para po magkaroon po siya ng isang safety officer. Kung 3 lang naman po ang empleyado niya, need po ba ng isang safety officer? Para sa akin po, ma'am, kahit 2 o 3 po ang empleyado, ang pagkakaroon po kasi ng safety training ay napaka-importante. Lalo po sa ganitong establishment, kasi po may napuntahan po kami, sa ano na lang po to, based on experience po. Mayroon po kaming napuntahan na inspection na wala pong PPEs. Kasi po, kung mayroon ka pong safety officer sa isang establishment, ikaw po ang magli-lead na dapat po ako mismo, yung mga kasama ko is naka-safety shoes, naka-pants, naka-long sleeve, may gloves, at saka may eye protection. Kasi po yung last na napuntahan namin na inspection is may sugat po. Parang alam niya na rin po yung gagawin, ma-orient niya po yung mga kasama niya. Kasi po napakalaking tulong po yun. Lalo po yung tao po mismo ang mismong nandun po sa ground na yun. Para po maiwasan po natin na magkaroon po tayo ng sugat o kung yung sa safety din po natin, maingatan po natin. Okay. Any other concern pa po? Okay. Yes, ma'am. Hello po. Yung sa safety wear po ng ng empleyado sa isang junk shop, okay lang po naman siguro yun na ang magsuot ng ganon, yung mga nagtatrabaho doon talaga sa, kunwari nag-aayos ng bote, and then nag-aayos ng bakal, kasi yun po talaga ang delikado. Pero kunwari parang mga carton lang naman po, hindi na po yun masyadong kailangan ng mga ganun. Kasi ang mga empleyado po kasi, syempre pagod po sila, mabibigat yung ginagawa nila. Lalo na po dito sa atin na mainit ang panahon, bihira lang umulan. Pag naka-face mask pa po siya, parang balot na po sila, mas lalo silang mapapagod. Kaya para sa akin, kung okay lang, yun lang ang pwedeng magsuot ng mga safety wear, yung mga delikado lang talaga, yung sa bote, and then yung sa bakal, sa yero, yun lang po talaga sana, kung mapupwede po. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Yes, engineer. Mamagad lang po ako dun sa may hazardous. Okay po. Pagdating po kasi dun sa hazardous waste, ang pinaka may liable o ang pinaka dapat na mag-manage na po nun is ang mga establishment, yung owners na po ng mga junk shop. Kasi po, pagdating po sa hazardous waste, marami din po silang may encounter dyan. Ibig sabihin po ng hazardous waste, parte na rin din po dyan yung special waste. Katulad na rin po yung mga bulky waste. For example po yung mga TV na sira, and also po considered po as bulky waste din po yon. And also po kung may ma-encounter po silang mga battery din po kasi is considered as hazardous waste. Kaya po meron po itong proposed ordinance na ito, nakalagay din po dyan na mag-a-apply po sila ng hazardous waste generator ID. Once na may hazardous waste generator ID po, maghahanap po sila ng kamowa po nila na hauler. Tapos yung kamowa po nila na hauler na yon, doon po sila magpapakolect po ng kanilang hazardous waste. At siya din po yung magko-collect po nun. At siya na rin po yung magdi-dispose po nun. So, yun po. Okay. Any comment pa po? Ms. Chair, may I be Yes. recognized?
Slaverly Paredes recognized. Kanina po, based on my observation, nababanggit po natin kanina yung safety officer. So, upon reviewing this draft, under Section 5, Permitting and Infrastructure, nakalagay po dito na letter O and P designate a safety officer with certification requirements as may be determined by the Department of Labor and Employment. Question lang po, kung i-require po natin ang bawat junk shops na magkaroon ng safety officer, required po ba na sila po ay certified ng DOLE, may Bosch or safety officer 1, 2, 3, or 4? Then, meron po bang free na training ang ating local government unit for that? Kasi as a certified and licensed safety officer din po, ako, safety officer 3, nag-undergo po ako ng training na may bayad po yun. Actually po, pagdating po doon sa training, mayroon po kasi yung mga certified talaga ng DOLE. So, mas maganda kung sino po yung certified ng DOLE, doon po magti-training. And also po, doon po sa, kung may, regarding po doon sa pa-training po, kung mayroon po sa LGU, itatanong po na namin, i-ask po muna namin ito. Maganda rin naman pong na ibanggit nyo po ito, ma'am. I-raise din po namin ito na, i-take note din po namin po ito. Mr. Additional po, dito naman po sa letter P is designate a pollution control officer. Sa pagkakaalam ko po kasi, nakalagay naman ito whenever required by applicable DNR regulations. Sa pagkakaalam ko po kasi, ang PCO, yung training po for this is worth 8,000. So kung po pwede po sana na ang ating local government unit is makapagbigay po ng assistance sa ating small owners o mga junk shop owners po kasi mabigat din naman po ito na bayarin para sa kanila. Meron pa po? Wala na pong concern? Okay, yes, Marinela. Ay, magandang umaga po. Isang question lang po sa ating mga stakeholders. Actually, nandito naman po sa section 5, number 4, yung mga kailangang gawin para po na mga safety features ng inyong mga businesses. Kakayanin po ba na sa pag-unload o pag-segregate ng mga kalakal, kakayanin po bang nasa loob sana siya? Doon po sa loob mag-unload, mag-segregate para po hindi siya along the road. Kakayanin po ng inyong mga businesses. Kay engineer naman po, Engineer Molina, is there a specific distance from the road na dapat maipasok yung kanilang mga sasakyang pangkalakal ba? O kasi at the moment, parang may mga observations po na nasa gilid ng kalsada nagbababa ng mga basura. Meron po bang specific requirement? Hello po, ma'am. Ma'am, dito po sa ating Section 5, Section 5 po, number 4, letter A hard surface loading and unloading zone of 32 to 60 square meter, not on the road right of way po siya. So, okay na po? Yes, Ma'am Marina. Wala na po? Okay. Yes, Sir Hernandez, Good afternoon po. recognized. May tatanong lang po kasi ako noon dahil to cite an example po ng isang junction po namin noon dati dyan sa Magsaysay. Yung nga, naging problema nga po yung along the road. Nag-unload sila, nag-illegal parking po sila. O sometimes, yung mga hindi nila, nirefuse nilang mga junk o mga debris, hindi nila pinapasok sa loob.
sinasabi nila, hindi kasi kinuha nung nagdala, iniwan na dun sa harapan. So, I don't know kung paano ang foreplay ng Enro sa collection nung nandoon sa kalsada na unlike kasi sa ibang country na pag mayroong notation doon na ini-inform ang Enro na pwede ba pa-pick up ito kasi hindi naman namin basura ito. Hindi to part ng aming kalakal. Pero iniwan niya nung isang customer na siguro na disenfranchise. Akala niya, mabibenta niya yung refrigerator. Yung pala, hindi pala nung panahon na yun. So another thing is pag yung paglalabas na yung mga truck, minsan nakaparada pa rin doon. It causes obstruction sa kalsada. Again, another concern din yun. Pero minsan sa hapon po, gaya ko po, pag kami nagbibisikleta, wala naman pong truck ko doon, wala pong mga, pero nagkalat po yung mga maliliit na debris. Yung nagkukos po ng mga unnecessary plot, ganyan. Minsan talagang may mga nakakalat na mga likido doon. So I hope sana po magawan po natin ang paraan po sana kaya nga po purposely hindi po dapat nagkakaroon ng mga activities ang ninyo, junk shop po ninyo sa labas ng inyong junk shop. So nandito naman po yung mga provisions. Another thing na gusto ko pong i-raise din po sana is as a suggestion regarding po doon sa safety officer sa pollution officer. What if kung kukuha po sila ng isang third party po, signatory lang naman po yun, kailangan po ba empleyado po ba nila? May pipirmahan po ba siya? Yun po ba yung kwan? Kasi base po sa kwan po natin, tatlo po kasi yung ginagalawan natin dito. Meron po sila, may provision po na kinukomply with the DNR. Sila po kung ang mga violation ng mga provision is within DNR, it is the citizen na proponent na magko-complain, dinidirekta nila sa DNR at talagang i-check kayo. Pero kung ang issue is a violation of the business permit requirements, sa atin po yun. Pero pagdating naman po doon sa sinasabi po nating maging role po ng safety officer sa pollution officer, kailangan po ba talaga, empleyado po ba talaga nila o any representative could vouch for them? Possible po ba yun? Malinaw po ba yun sa natin, sa mga requirements po ng LGU at sa requirements din po ng DNR? Actually, sir, pagdating po sa PCO, mas maganda po talaga na empleyado ng isang establishment. Kasi po, yun din po yung laging sinasabi po sa amin. Ini-encourage po yun. I know the containment po ng ECC at saka CLC. Kasi hindi naman po malinaw po doon kung pwede ba siyang representative lang. Kagaya po, during your inspection, kailangan nyo ng isang safety officer. They could hire somebody to represent them. Parang lawyer din po yan. So, kung may mapipirmahan, pwede rin po siyang pumirma kasi lisensyado po siya. Iyan po. Pero dito po kasi, gray area po yun. So, ang mas maganda na lang po, if I may suggest, kasi parang yun din po yata yung direction na sinasuggest po ng ating mahal na kagawad na Bernabe po, na kung pwede po ba maging safety officer at saka pollution officer ang ating mga owners. One way of incentivizing na rin yung kanilang pag-raise na rin po ng business. Kasi di po hamak na napakahirap po yung ginagawa din po nila, nangongolekta din po sila ng refuse ng buong bayan. In the same time, kumikita din po sila doon. Kung magkaroon lang po sana ng incentive po sana ang ating mga business operators po ng mga drugs, na subject sila to pre-training or discounted training po na pagiging safety officer, at the same time pollution officer, kahit grade level 1 lang po. Pero, para naman meron naman po tayong safety net sa LGU, could they enter into a MOA or a contract na they have to practice din kung ano talaga yung purpose ng pagiging safety officer sa kanilang, kasi good housekeeping din po yung sa business po ninyo, if I may suggest. Ayan po. Thirdly po, nabanggit din po rito, napaka-strict po yung dito sa records keeping kasi dito po yung requirements na normally, siyempre, magkakaroon po tayo ng inspection and monitoring team. Dito po, ang City Enro po ba o ang DNR po ba? I believe DNR, wala po ako nakikitang pro forma ng records keeping. Ano po bang itsura ng logbook po na ito? Logbook lang po ba yan na blue na may nakasulat ng unlegibly mga pangalan, nabili, at saka kung meron po ba siyang format? So, kung magkaroon na rin po tayo ng maayos na ordinansa, I don't know kung magre-reflect po yan sa ating IRR o dito na po sa ordinansa, meron po ba tayong general na pro forma? Ano po bang dapat makita sa loob ng logbook? Meron na po ba yung pan? Kasi pag
Yung siyempre, i-check din natin yung dimension, size, para pag pumunta ang inspection team, pare-parehas kayo ng proforma. Pare-parehas ang itsura ng logbook nyo. Hindi yung kulay pula ang cover ng logbook nyo siya, green. Ang size ng logbook niya, kumpleto, nandun yung detalye. Kasi doon sa logbook po, naka-indicate din po doon kung kanino siya nag-transact. Kung nag-issue ba kayo ng resibo, nag-i-issue po ba kayo ng OR? Talaga? Paminsan-minsan, pag nag-request, upon request, ayan po. Minsan, hindi pa po OR po yan. Sales invoice pa. So, wala pong malinaw po yung na pamantayan, even sa DNR rules at saka sa city po. Sales invoice. Yun po. So, kung gusto po talaga natin mag-monitor ng business, kasi titingnan po natin po sa side na hindi naman po natin pagkakakitaan kung marami po sila magiging customer. Ang gusto lang po natin, ang purpose po ng ENRO or DNR is malaman lang po natin kung how does the business work. Para malaman din natin kung ilan ang mga nagiging customer. Kasi ang natatakot kasi sila, ginagamit kasi yung bilang ng customer o kinita sa mga resibo sa taxation. Sana po ma-waive po sila doon. Tama po ba, Kagawad Juan Dilion? Ang gusto lang natin malaman is ilan po yung volume na, yung motion po ba ng ating movement po ng mga kalakal ng mga basura in record. Para later on po, kung may mga studies tayo o mga research, ganyan po, especially sa planning po natin sa paggawa ng mga succeeding amendments ng mga ordinansa, magiging basis din po nila yon. Na ito po, kadalasan po sa aming mga nabibenta, mga ganito. Ayan po. So sana po makatulong po yon. Another thing, bilang isang simpleng mamamayan po, pwede po ba namin i-request po lahat sana po ng mga junk shop, kahit sa harapan lang po ng junk shop, maglagay lang po sana kayo ng yung price listing po ng magkano po ang bote. At saka meron po sanang range ng date. Kasi minsan po, pupunta yung anak ko doon, magdadala ng bote, ang presyo ng bote niya per kilo is 14. Pero nung akong pumunta, siguro nakabihis lang ako siguro ng medyo matingkad, biglang naging 7 pesos. Babaratin ako. On the same day, Tapos doon mismo sa transaction, iba yung presyo nung nandun sa harapan na nagbabaklas, iba yung presyo nung malapit dun sa kahera. So dapat maging consistent po tayo, hindi po yung magiging selective. Kasi this is business po eh. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko, nangyayari na po sa inyo yan araw-araw. Lalo po kami, nagtitinda rin po kami ng mga kalakal kung paminsan-minsan. Sana po meron lang po sanang price. Effective hanggang August 30. Effective hanggang Saturday. Ganun. So at least, may protection din po yung mamimili, nagtitinda din po sa inyo. Kasi kung hindi po, sasabihin nyo, magbebenta kayo, tumatanggap kayo ng papel. Maya-maya, kanina tumanggap kayo ngayong hapon dahil nakuha nyo na yung quota, may nagdala ng bulto-bultong papel doon, magpipilitan siya pupunta sa iba kasi sabi nyo, hindi na kami bumibili ng papel. Ayan po. So yun yung mga kaso po kuminsan. So maganda rin po, meron po yung nakalagay na malinaw or kung makakatulong din po sana sa monitoring din po ng City Enro is i-share nyo na rin po periodically sana kung magkano po yung prices ng mga bote niya. Pwede po rin yung i-post din po doon para yung mga gusto ring magbenta, makita nila online na rin po ngayon, makikita din po nila kung, mas mataas ang bilhin ng taga-Pandayan kaysa sa buwan. So, it also brings customer din sa inyo. Di po ba? Kesa yung nangangapa po kami lahat, saan natin ibibenta to? Ayun. Makatulong lang po sana. That's all po. Thank you. Thank you. Okay, last na po si Councilor Marion Pontelera. Recognized. Tama po yung observation ni Sir Manuel Hernandez. Para ma-less din yung burden ng junk shop owners, ang maganda na lang is, like nabanggit way before na committee hearing, nasabi is one of the PCO is isang empleyado din. Ideally, dapat empleyado din talaga. Para ma-less yung burden na hindi na sila mag-hire ng safety officer din, dapat yung safety officer is empleyado na rin. Kasi baka hindi nyo po, yun yung baka hindi maintindihan ng iba, baka iniisip nyo po is dinadagdagan namin yung empleyado nyo dahil kailangan nyo mag-hire ng PCO, kailangan nyo mag-hire ng safety officer. Hindi po ganon. Dapat, siyempre, mas alam nila yung pinagtatrabahuan. So, dapat talaga, ini-encourage ng ordinansang ito
ng body na ito na yung PCO and then the safety officer is empleyado din po ng junk shop, ng establishment. And the next thing is yung issuances of the certificate of compliance. Meron po bang bayad ito, engineer? Upon verification of the full compliance with the requirements of this ordinance, the Senro may issue a certificate of compliance. Libre. Wala pa po, Ma'am Rose. So, wala raw pong bayad to. So, less yung burden pa natin na dagdag gastos natin. Ang pakiusap ko na lang, Sir and Ma'am Rose, Engineer, siguro wag na lang 1 year. Kung pwede, 3 years nung effectivity po nung certification. Ang magiging burden na lang kasi nila yun, every year pupunta sila, magko-comply. Pero maganda rin na mas matagal, pero meron siyang 5 years? Hindi po, certification po ng Senro, local, sa atin lang po yun. Meron na po dito. Sa ordinansa, meron na pong nakalagay, upon verification, the Senro may issue a certificate of compliance which shall be valid for 1 year unless earlier revoked for a cause. So, pwede nating siguro going 3 years, Engineer, Ma'am Rose, para po sa ating mga junk shop owners din po. Yes, ma'am. Wait lang po, sir, ha? Ito, ko lang po, concern ko lang para sa amin lahat. Bago po siguro natin yun ma-implement sa amin, kasi kami na yung mga nagpe-permit at saka yung laging uma-attend ng meeting, parang kami yung laging, yun nga, ganun may bagong requirements na naman. Sana, ang pakiusap ko, sana ma-implement lahat talagang namimili dito, magkaroon ng permit. Kasi marami pa rin pa po talaga na walang may permit. And then, sana po, malibot talaga nila, makita nila. And then may proper silang paglalagyan. Kasi siyempre parang, po yun sa amin apektado din kami na, kami lang yung lagi dahil kami yung naka-permit. Paano naman po yung mga walang permit? Marami pa po dito na may mga walang permit. Alam po yun, nababanggit ko po yun kila engineer. Okay, Yun po sana ang pinakauna sana natin na gawin muna. Bago kami dyan sa mga requirements na yan. Kasi kami sumusunod naman po kami. Kaya lang, paano po may mga wala? Pare-parehas naman po kami kumikita. Pare-parehas naman kaming namimili. Pare-parehas lang hanap buhay namin. Yun lang po sana talaga ang pakiusap ko. Sana ilahat nila. Well noted po doon, ma'am. Siguro loose ends pa rin kasi wala pa tayong ordinansa. Now na magkakaroon na tayo ng ordinansa pertaining for the junk shops, siguro leave it to the executive na rin po and then the Senro. Lahat po kayo is nandun na. Hindi wala nang excuses. And siguro sa Senro, kung ma-approve man itong ordinansa, maybe ma-discuss thoroughly sa lahat ng junk shop owners sa buong Alaminos. May permit, mas lalong dapat i-discuss sa may walang permit yung ordinansang ito. That's all, Madam Chair. Thank you. Okay, thank you. Okay, Sir Kapitli, I'd like to acknowledge the presence of Ma'am Rose Aurelio. Okay, Sir Kapitli. Ma'am Chair, as I recall po, noong una tayong nagdi-discuss dito. So, na-mention din po yung mga junk shop sa barangays. So, kung hindi ako nagkakamali, sabi ko, magdadagdag tayo ng provision dito sa ordinansa na the barangay captains or the barangay councils may submit ng mga list of junk shop operators sa kanilang mga barangays. Kasi yun yung mga may maliliit na namimili hanggang sa lumalaki
konti hanggang sa nalulugi din. So, if we can add in this, one of the provision po dito that the barangay council or the chairman may submit list of junk shop operator within their area para mas mamonitor po natin gaya ng sabi ng isang business owner po natin. So, yun po yung alam kong naisingit po noon na dapat maglagay o tayo dito. Again ho, to make it a clarification po on the part of the Centro, dito sa part ng violation na nalista natin na almost 15 po yata to. So, sa pagbibigay ho ng, again, certification na sila ay nakakomply na with those probation na nandito. Kasama rin ho ba rito na titignan nyo para magbigay ng certification bago sila mag-operate? So, yun po, tignan natin ulit kung gaano katagal ba ito. Kasi traditionally, may mga junk shop owner na magbi-business, pupunta kaagad sila sa amin para kumuha ng permit. Pag na-aprobahan ho ito, we will put in our citizen charter, we will include in the citizen charter, ito po yung magiging pre-requirements namin sa mga operators of junk shop. So, hanggang wala po silang certification na galing sa inyo, hindi namin sila may proseso sa pagkuha ng permit. Ngayon ho, once na may nagpunta sa amin, i-endorse namin sila sa inyo. And then, what if hindi pa nila na-comply nito is nag-ooperate na? Ano pong gagawin natin? Yes, Ma'am Rose. Unahin ko pong i-clarify yung suggestion po natin na kung pwede ang validity niya is longer yung certification po. Ang hiling po naman namin sa Senro, para po mas ma-monitor natin sila, although may monitoring, pero mas compelling lang kasi if mag-require ang certificate po. Ang suggestion po talaga namin is 1 year. Para yun din po ang magiging basihan ng renewal ng kanilang permit. Doon naman po sa hindi nag-ooperate na siya pero wala siyang permit at hindi rin siya compliant kaya wala siyang certification. Sir, ang suma total nun, wala pa rin po siyang business permit. So, ang suggestion ko po doon, idaan natin sa proseso ng closure ng business. Ang sakit sa ulo to. Balik sa Kung idadaan natin sa process, tulad din sa suggestion ni Atty. Edesa to magbibigay kami ng notice of na walang permit. So, kailangan mong mag-permit within 5 days. Yun po yung nasa notice lang ho namin. That 5 days, kaya niya ba ito? First notice, kaya niya bang gawin itong nandito lahat? Pag hindi pa, second notice ulit. Kasi, magko-continue siya ng kwan. So, sometimes, ang gusto po natin, once na nag-operate siya, kailangan bago mag-operate may permit. Para hindi siya may rereklamo, hindi tayo mababash sa opisina namin, sa opisina ng Senro. So, ito yung dilemma ho ngayon. Proseso, 5 days, second notice, 5 days. So, 10 days. Hindi pa rin niya kaya nito. So, we will close. So, yun po yung proseso. So, we will close because hindi siya compliant. Kasi matagal to. Hindi kaya ng 5 days doon sa kanila. So, doon sa ARTA, mayroon po tayong tinatawag na simple transaction, complex at saka technical, highly technical. So, yung pong simple transaction is 3 days. Ang minimum, pinaka-maximum niya yun. Ang complex is 7 days. Ang highly technical na pagkuha ng permit is 20 days. Pero,
nandun sa department kung pwede pa siyang mag-extend ng days. So yun po yung sinasabi ng batas ng ARTA. So may simple, may complex at sa may highly technical. So pagdating yung sa junk shop, saan siya ma-focus po ngayon? So nasa highly technical because of these requirements. Kukulangin pa rin siya sa 20 days. So mag-i-extend ngayon. Makikiusap sa Senro. gaano ba bilis ito para magawa niya para makapagbigay si Senro ng certification. So ngayon po, yun po yung ating titignan kasi yun po yung ngayon, pag gumawa ko kayo ng citizen charter nyo, naka-reflect po yung mga days. So yung babayaran po niya, sino yung tao na yan? Ngayon, pag nagbigay kayo doon na within 20 calendar days, hindi pa niya kaya. So yun yung titignan natin. So whatever requirements na kailangan ho natin para magbigay ng clearances, it will be reflected doon sa citizen charter. Beyond doon sa citizen charter na wala po doon, we will be artable. Kakasuhan ho tayo ng ARTA. So, we need to be very careful po doon sa bagay na ito. The ordinance is maganda dahil iayos natin yung mga junk shop owners sa mga baga nito. Pero tignan natin, sabi ko ng ARTA, streamline your process. Ano ho yung importante dito? Ano yung kailangan? Example, septic tank. Anong kluri ng septic tank na kailangan ni junk shop? Kailangan ba niya dito o hindi? Kung kailangan, ilagay natin. Kung hindi naman siya kailangan, tanggalin natin. Yun po yun. Para ma-streamline po yung kailangan natin para sa mga business owner. So yun lamang po, your Madam Chair. Okay. Tama pong punto yun, no? Doon po yung tricky. Siguro po, bigyan natin ng panahon, magkaroon tayo ng rubric. Ano po yung outright na kailangan na comply ng mga junk shops, lalo na kung new business po sila. Yung mga DNR permits, medyo matagal po talaga ito. Pati po yung sa safety officer. So siguro sa rubric po natin, sir, yun yung post requirement. Pero yung immediately like meron po silang lalagyan ng pagbababaan ng mga basura, nakaayos ang kanilang mga junk, mga ganun po. Yun na po yung may checklist lang. Tapos pagka compliant na po tayo doon, certificate of compliance na po. Tapos yung DNR permits to follow. So, okay na po, sir. To follow na lang po yung mga concern niyo po. Concern din ni Ma'am Rose. Ang sa amin lang naman po isa certification. So doon po yung sinasabi po ni Ma'am Rose. Maganda po yun. Kaya doon sa may pre-requirements doon siya at may post-requirements. So yun po yung i-reflect doon sa ating citizen charter, Ma'am Rose. Thank you. Okay. Wala na po? Wala na pong concern? Kung wala na po, alam ko po, pagod na po kayo. Gutom na po. I mean, now call this public hearing is adjourned. Salamat po sa pagdalo.